Nakadepende po yan kung ang seed natin, ang seed na yon at ang lupa na yon ay nakatanim sa rocky soil. Ito ba ay low? Yun yung red. Hello? Kung titignan ho natin, the same ho yung word na ginamit ho ng Panginoon dito. May mga ilan na, bakit pastora ang ilan? Pinagyaman niya yung talent niya. Bakit yung iban ay hindi naman? Dahil ito'y nakadepende sa soil. Hello? Ito ay nakadepende kung ang seed na to ay nakatanim sa good soil. Ang ating bang puso ay nasa good soil o sa rocky soil? O sa sandy soil? O doon sa matinik na soil? Saan po ba tayo? Mailan na yung rocky, mabilis na natubo siya, pero uminit na tuyo siya, nawala siya. So ang talent niya, hindi niya na ipalabas. So, hindi siya nag-grow, nag-dying siya. Pero pag ikaw ay, ito namang nasa matinik, tayo po ay, nasasakal ng makamundong mga bagay. Ano ang nangyari ho? Pag nasasakal ka sa mga makamundong mga bagay, ang nangyayari ay, hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, kaya hindi ka nag-growing, kundi dying. Hello? Pero pag ang puso mo ay nasumpungan, ito ay nasa magandang lupa, ito ay lalago at aani ka, kapatid. Amen. Bakit ang ilan ay nakakasalo ng blessing? Bakit ang iba ay hindi? Ito po ay nakakadepende sa ating mga puso. There is a truth. Mayroong hunlo of growing or dying. Pero alam natin, kung rocky soil man mayroon tayo, o matinik man mayroon tayo, o tayo man ay sa tabi ng road, pero kung hahayaan natin ang salita ng Diyos, na siyang aalis ng mga problema at mga differences, o anuman ang diferensya sa ating sarili, alam ko na ito'y papalaguin ng Kung ito ay mabato, kaya niya itong durugin. Amen. Kung ito ay matinik, kaya niyang tanggalin ang tinik para ito'y gawing bubulabugin at maging maganda at lagay ng Panginoon niya ng soil. Pero nakadepende, ang choice pa rin yan ay depende sa iyo at sa akin. Hello? Amen. Hindi yan nakadepende dahil magaling ang iyong employer o magaling yung pastor o si Pastor Lino magaling. Hindi ho nakadepende yun. Nakadepende ho yun sa atin at pagkapit ho natin sa Panginoon. Dahil alam natin na hindi mamumunga ang mga tao na hindi nakakapit at hindi matabang lupa. Kaya sabihin natin sa oras na to, ako ay may matabang lupa. Na kailangang lumago at hindi mamatay. Hello? Kahit problema na dumarating sa atin, ay hindi tayo maapekto dahil nasa matabang lupa tayo itananim ng Panginoon. Tayo ay namumunga. Kahit pa anong persecution, ano pang problema ang dumarating sa atin, tayo namumunga pa rin. Nakatulad ng puno, kahoy na to. Alam mo si Jesus Christ, nagsusumpa ho siya. Pag ang tree, remember sa Mark chapter 11 verse 20, verse 24, Chapter 11, verse 20, 11, verse 12 muna pala. Chapter 11, verse 12. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. Verse 13.
And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Tingnan mo, pag hindi namumunga ang puno, sinusumpa ho ng Diyos. Sinumpa ho ni Jesus. Ikaw, kailangan ko si Jesus Christ during that time. Gutom mo si Jesus yun. Kailangan niya ng fig tree na kumain siya. Pag tingala niya, wala namang ano, pero wala sa season eh. Hello? Alam ni Jesus Christ na wala sa season. Bakit nag-i-expect ang Panginoon na wala sa season na hindi siya namumunga? Ay, alam naman niya wala sa season. Bakit kaya? Dahil ang gusto pala ng Panginoon, palagi tayong namumunga, walang season-season. Season or out of season, namumunga ka. Hello? Palakpakan nun natin ang Panginoon. Every time na dumating si Bishop Kaor, season yun. All season. Namumunga yun. Ay, sadali. Hindi naman. Sinong speaker? Si Pastor Nanay? Si Pastor kasi wala naman pala tayong guest. Pero alam niyo ho, ang Panginoon, namumunga tayo, season or out of season. Sino man pa ang ginagamit ng Panginoon, nasa bundok man galing yan, mangyan man siya, pakinggan natin yon. Alam mo kung bakit? Ako mismo, kahit simple kanta, makikinig ako sa iyo, dahil alam ko may makukuha ako sa iyo. Hello? Kahit sinong mensahero, nakikinig ako. Sunday, nakikinig kami, kasi alam namin may makukuha kami para sa kanila. Kahit sino ang preacher dito, sino pa man siya, tanggapin mo yung ng salita ho ng Panginoon. Mamumunga ka out of season or in season or out of season. Hello? Pero may sagot pa rin ng Panginoon sa verse 20. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up. O, tingnan mo. Declaration ni Jesus Christ doon sa okay, wala na makikinabang sa'yo. Matutuyo ka. O, diba? Tingnan mo sa verse 20. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Kita ko, nag-declare si Jesus Christ ng 21. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Tingnan mo. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Hallelujah! Dito, hindi season na out of season. Pag nagsabi ka, kahit pa mahirap ang kapanahonan natin, pagsabi natin, declare natin, hindi tayo apektado sa pangyayari sa buhay. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Amen! So sabi ng Panginoon, yun ang interpretation ng ating Panginoong Jesus eh. Diba? Hallelujah! Yung fig tree na niligay ni Sister na yan, namunga yun. Gusto ng Panginoon kasi yung bunga. Pero pag hindi namumunga, ay sinusumpaho ng Panginoon yun. Hello? Hello? Gusto ba natin sumpahin tayo ng Panginoon? Tayo yung magiging barren? Tayo ay, ano sabi ng barren? Tayo ay magiging baog? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ayaw kong maging baog. Ayaw kong maging baog. Ako ay mamumunga. Simula ngayon. Hello? Hello? Kung titingnan ho natin ang sarili natin ngayong gabi, tingnan ho natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, ano ba ang gusto mong ipapagawa mo sa akin?
Kamusta